ang paghuli ng Amerika sa presidente ng Venezuela. Sumabog ang mainit na balita sa buong mundo ilang araw lang ang nakalilipas. Dahil sa kasaysayan ng politika na pinadakip ng isang presidente ang isang nakaupong pangulo ng isang bansa. Sa loob mismo ng military base ito hinuli, pero halos walang labanan at halos walang pakbakan. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ayon sa mga eksperto, may inside job na nangyari sa paghuli sa presidente. Inside job na may halagang 50 milyong dolyares. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Noong ikatlo ng Enero 2026, inanunsyo ni President Donald Trump na nagsagawa ang Estados Unidos ng malaking pag-atake sa Venezuela at nahuli nila si President Nicolas Maduro at kasama ang kanyang asawa. Naisagawa ang operasyon dahil sa suporta ng intelligence agencies, kabilang na ang CIA. Inatake ang ilang mahalagang lugar sa kapital na Caracas, tulad ng mga kampo militar, airfields at pantalan. Binigyan din ni Trump sa social media na ang operasyon ay upang matapos na ang matagal na kaso ni Maduro sa US na mula pa noong taong 2022. Sinampahan pala ito ng kaso kaugnay ng narco-terrorism at drug trafficking, partikular na ang pagpasok ng cocaine sa US. Kaya kung mapapatunayan ay may posibilidad na habang buhay itong makulong. Ayon sa unang indictment o opisyal na paratang laban kay Maduro at ilang opisyal nito, di umano'y nakikipagsabwatan sila sa mga criminal gangs para magpasok ng cocaine sa Amerika. Inakusahan na meron itong mga contact sa loob mismo ng US na pumoprotekta at tumutulong sa kanilang ginagawa. Tumagal ng ilang buwan ng kaso. At kung matatandaan noong buwan ng Agosto 2025, ayon sa US State Department, na nagalok sila ng pabuyang 50 milyong dolyares sa anumang impormasyon na hahantong sa pag-aresto o pagkakulong ni Maduro. Nais ng Amerika na iharap ang Venezuelan President sa Federal Court upang sagutin ang mga kaso. Subalit walang umaasa na may magtuturo sa isang presidente. Ilang buwan ang nakalipas at walang nangyari sa kaso, kahit pa malaki ang pabuya. Dahil dito, napagplanuhan ng Estados Unidos na sila na ang huhuli sa mailap na presidente. Ang operasyon ay hindi basta-basta, pinlano ito ng mabuti at tinawag na Operation Absolute Resolve. Nag-deploy ng aircraft carriers at mga surveillance assets sa simula. Ito yung nabalitaan noong Disyembre na pinalibutan ng US Navy ang Venezuela. Kasabay din ito ang drone strike sa mga barkong hinihinalang sangkot sa droga. Base sa Al Jazeera, noong unang araw ng bagong taon, na 5 ang napatay sa pag-atake ng US sa isang bangka na pinaghihinalaang may lulang droga. Sinabi pa na 33 bangka na ang napapasabog at umabot na sa 112 na katao ang napapatay. Madaling araw ng ikatlo ng Enero, inulat ng mga residente ng Caracas at kalapit na lugar na nagising sila dahil sa sunod-sunod na pagsabog. Marami ang nakasaksi sa ilang mga eroplano at helicopters na mababa lang ang lipad. May mga na-interview na nagsabi na may makapal na usok silang nakita mula sa malayo pero hindi pa nila alam kung ano ang nagaganap. Kabilang sa mga target ay mga mahalagang base tulad ng Fuerte Tiuna, ang pinakamalaking kampo militar ng Venezuela, at ang La Carlota Air Base, pati na rin ang isang malaking pantalan at ilang bahagi ng komunikasyon ng bansa. Isang matinding military operation na walang nakapigil.
kasama sa operasyon ng mga airstrikes at posibleng ground elements na tumutok sa mga kampo militar at iba pang pasilidad. Inulat din ang mga pasabog sa kalapit na mga lugar kasama ang Miranda, Aragua at La Guaira. Patunay na talagang malawak ang saklaw ng operasyon. Base sa TWZ, nasa Fuerte Tiuna Military Base dinakip ang mag-asawa. Pinakita sa isang video sa X ang pagbobombang ginawa sa kubli ng kadiliman. Mapapansin na 2 lugar ang inatake at binomba. Yung isa ay kung nasaan si Maduro at yung isa pang base ng mga militar. Sinabi ng mga otoridad na nawala ng kuryente ang ibang lugar at nawala ng access, kaya matapos ang malaking pag-atake, nahirapan silang suriin ang nasalanta. Pulido ang operasyon at nakatuon talaga sa mga lugar na strategic, kampo militar, pantalan at komunikasyon. Ang mga pangyayari ay dulot ng sanib puwersa ng intelligence, air power at tactical na deployment sa buong Caracas at kalapit na lugar. Halos walang nagawa ang militar ng Venezuela upang protektahan ang kanilang presidente. Biruin mo, dinakip ang mag-asawa sa isang fortress sa loob mismo ng kanilang hukbong sandatahan. Kakaunti lamang ang narinig na barilan, mas marami ang pagsabog. Kumbaga, surprise attack ang ginawa ng Delta Force. Marami sa mga residente ang nag-alala kahit tapos na ang insidente at patuloy na sinusubaybayan ng mga otoridad ang epekto ng mga pagsabog sa mga kalapit na gusali. Matapos ang pagdakip kay Presidente Nicolas Maduro at ng kanyang asawa, kinwestiyon ni Venezuelan Vice President Delcy Rodriguez ang ginawa ng Amerika dahil sa wala raw itong legal na dahilan at karapatan. Nakipag-ugnayan siya sa Amerika at hiniling ang patunay na buhay pa ang dalawa at kung nasaan na sila. Noong una ay walang makuhang impormasyon ng Venezuela tungkol sa kalagayan ni Maduro at ng kanyang asawa. Tinawag nila na ang pag-atake ay isang brutal na military aggression at paglabag sa soberenya ng bansang Venezuela. Bilang tugon, inilagay ang sandatahang lakas sa pinakamataas na alerto. Nag-deploy ang Venezuela ng kanilang army at iba pang hakbang pandepensa para sa mga estratehikong lugar upang matiyak ang seguridad. Yun nga lang, huli na ang lahat. May mga naniniwala na inside job ang ginawa sa pagdakip kay Maduro. Mantakin mo, nahuli ang mag-asawa sa loob mismo ng military base ng Venezuela. At bukod dyan, halos walang labanang naganap. Halos tapos na ang operasyon nang narinig ang emergency siren sa Caracas. At doon na rin nagdatingan ng restback ng militar kung kailang wala na ang Delta Force. Kaya marami ang naghihinala na merong oposisyon sa militar itong si Maduro na nagturo at nakipag-ugnayan sa Amerika. Kung matatandaan, $50 million ang pabuya kung sino man ang makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng Pangulo at kung mahuhuli. At ito na nga siguro, huli sila. Malamang, kahit nanay nila ay baka ituro at ipahuli sa halagang 3 bilyong piso. Matapos ang operasyon, pinilit ng Venezuela na makipag-ugnayan sa mga kaalyadong bansa nito katulad ng China, ng Russia at ng Cuba upang humingi ng international condemnation at ipasilip sa United Nations ang legalidad ng ginawa ng Amerika sa kanila. Naglabas din ng pahayag ang Bolivarian National Armed Force, ang Venezuelan Army. Sinabi na nakaranas ang kanilang bansa ng military aggression mula sa United States. Kabilang ang pag-atake sa Fuerte Tiuna, sa Caracas at sa mga estado ng Miranda, Aragua at La Guaira. Sinabi na maghahain sila ng formal na reklamo laban sa aksyon ng US bilang paglabag sa international law.
Hinimok nito ang publiko na manatiling kalmado at iwasan ang panig at kaguluhan. Ang mga reaksyon ng ibang bansa sa inulat na pag-atake ng US ay halo-halo. Yung iba maganda at yung iba ay masama. May ilan na malinaw na kinondem na ang aksyon, habang ang iba ay nanawagan ng pagpapanatili ng de-escalation. Kabilang sa mga bansang tumutol sa naganap ay ang Russia, Iran at Cuba. Tinawag nila ang operasyon bilang isang agresyong militar. Sinabi ng Iran na ang pangyayari ay malinaw na paglabag ng Amerika sa soberenya ng ibang bansa. Samantalang kinwestiyon din ng Cuba ang partisipasyon ng US military laban kay Maduro, at ganoon din halos ang pahayag ng Russia. Nanawagan naman ang bansang Espanya na maghulos dili ang lahat at binigyan din ng pag-iwas sa mas malalang sitwasyon upang walang iba pang madamay. May mga analyst na nagsasabi na ang pangyayari ay malaking escalation mula sa naunang maritime incidents, kabilang mga pagbomba sa mga barko at paghuli sa mga oil tankers ng Venezuela. Marami ang naniniwala na ang iba't ibang reaksyon mula sa ibang bansa ay baka magdulot ng political challenges para sa US, lalo na para kay Donald Trump. Kabilang dito ang posibleng kritisismo sa lakas militar na ginamit. Ang pag-atake sa kabisera at pagdakip sa leader ng bansa ay baka magdulot din ng paglakas ng suporta para kay Maduro, kahit dati ay hindi ito popular. Gayunpaman, makikita sa mga balita ang maraming nagsaya dahil sa pagkakadakip sa Pangulo. Pero marami din ang hindi nasiyahan sa ginawa ng Amerika. Binalita sa NBC News ngayon lang January 4, 2026 na lumapag na ang eroplano na sinakyan ni Maduro sa New York upang harapin ang kanyang mga kaso. Ang presidente at ang unang ginang na si Cecilia Flores ay parehong kinasuhan ng narco-terrorism conspiracy, cocaine importation conspiracy at paglabag sa batas hinggil sa armas. Sinabi ni President Donald Trump na nais nito na ang Amerika ang magpatakbo ng Venezuela hanggat wala pang opisyal na presidente at hindi pa rin kumpirmado na maglalagay siya ng tropang Amerikano sa bansa. Samantala, nagdekreto ang Korte Suprema ng Venezuela na ang bise na si Rodriguez ang agad na magiging acting president habang si Maduro ay nasa kustodiya ng US. Siya ang pansamantalang mamumuno sa magulong bansa. Anong aral ang mapupulot dito? Ang balita sa paghuli ng Amerika sa presidente ng Venezuela ay pumutok sa social media. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ay pinadakip ng isang presidente ang isang nakaupong pangulo. Bagamat hinuli ito sa loob ng base militar, tila halos walang labanan at halos walang bakbakan na naganap. Kaya marami ang nagsasabi na isa itong inside job at nakatulong ang pabuya ng Amerika na nagkakahalaga ng $50 milyong. Ang sabi nga, everybody has a price. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.